Pinagmamalaki po na ako ay anak ng bakong ibaba. At ipinagmamalaki ko rin po na akong paaralan ng bakong ibaba. Sa katunayan po, noong 1971, eksaktong 40 taon ang nakakaraan, ako po ay kabilang nagtapos ng elementarya sa pero marahil ay bihira na lang nakakakilala sa akin. Maliban doon sa mangilan-ngilang mga naging kaklase ko. Ating kakilala na hindi nakakalimot. Ito po yan, dahil noong lang Disyembre ng nakaraang taon, kami po ay namigay ng regalo sa mga nagsisipag-aral dito sa tulong ng isang kaibigang donor. Po ay may tinanong na isang batang babae. Ining, sino ang tatay mo? Sumagot po siya at nagsabi ng isang pangalan. Hindi po kilala. Hindi ko kilala yung tatay niya. Tinanong ko ulit, Ining, sino ang nanay mo? Nagsabi rin po siya ng pangalan. Hindi ko rin po kilala. Tinanong ko siya pagkakataon, Ining, sino ang lolo mo? Nagsalita po siya at may sinabing pangalan. This time, kilala ko na. Wala ang ka-level ko. Talaga ako. Hindi ko lang po maramdaman dahil wala pa akong sariling apo. Aking utang na loob sa paaralang ito. Hubog ang aking murang isipan sa tulong ng aking mga guro para maging pundasyon at gabay ko tungo sa ikalawang yugto ng aking pag-aaral, ang secondary o high school. Nang panahon pong yun ay isa pa lamang ang high school sa buong General Luna, ang St. Ignatius Academy. Wala pa ang National High School ng Pidak at ang Parochial School sa bayan. Kaya naman, sa lahat ng aking mga naging guro, sasamantalahin ko na po ang pagkakataong ito para kayo ay pasalamat. Mga sir, saan man po kayo naroon ngayon, maraming salamat po. 40 taon na bago ako nagkaroon ng pagkakataon na makabalik dito sa paaralang naging malaking bahagi ng aking kamusunsan. Ang sabi po sa akin noon, nag-aani daw po ako ng mga karang ito. Ngunit ang hindi ko akalain na sa aking pagbabalik, ako pala ay mabibigyan ng mas malaking karangalan ang makapagsalita sa inyo. Inaasahan ko po na, or even earlier, one of these graduates will stand right here where I am standing now for the graduates of the nation. Because I believe that there is no alternative to quality education. Kaya naman, yung lahat na magsip o bukasyon na inyong nanaisin, ito lamang ang pagpapatanging paraan para makaahon tayo sa bigkis ng kahirapan. Nung bata si Amina, alam naman natin, nakakaunti lang ang oportunidad dito sa Tanayunan. Napakaliit po na umasinso. Kaya yung makipagsapalaran sa ibang lugar, sa ibang bayan, o maging sa ibang bansa, kailangan nating sa iba't ibang lahi sa mundo iangat ang antas ng ating pamumuhay. Graduates, ngayon na ang huling araw ninyo bilang mag-aaral. Ang una sa 3 yugto ng inyong pag-aaral. Sa susunod na 2 buwan, inyong sisimulan ang pangalawang yugto to high school. At ang natutunan ninyo sa loob ng 6 na taon, ang inyong magiging gabay at sandata sa susunod na antas ng inyong pag-aaral. Aim high, make your dream, go for it, and conquer the world. Walang bayad ang mangarap.
Libre lang po ito. Saan nyo na? Ang mahalaga ay abutin natin ang inyong mga pangarap. Matagal-tagal pa yung gugugulin. Mahaba-haba landas na inyo bago makapunta ng magandang bukas. Tiyaga-tiyaga lang. Ang sabi ng Bisaya, jutay-jutay lang. Makakanay. Hindi biro ang mag-aral. At lalong hindi biro ang magpaaral ng ating mga anak. And the parents and the children ang kailangan ay makapagpatapos ng mga anak. Pero sa pagsapag, tiyaga, pagtutulungan ng mga magulang at tamang diskarte sa buhay, lahat ng ito. Sa party na mag-aaral, mag-focus sa pag-aaral. Huwag maglako, magtipid ng bawat, umiwas sa bisyo, tumulong sa magulat, tuwid walang pasok, at maging productive o semestral break. Marami ang ng summer jobs. Magtrabaho tayo upang makaipon na pasukat. Di tayo dapat nag-aaksaya ng panahon. Ang pabalik-balik sa isang subject o pagpapalit-palit ng kurso ay nakakadagdag ng gastusin ng mag-aaral. At doon po sa ating mga magulang, itaguyod po natin ang pagpapaaral ng ating mga anak. Ipakita natin sa kanila upang sila din. Huwag po sana tayo maging sagabal sa kanilang pag-aaral. Lagi po natin sinasabi ng pag-aaral, maranasan nila ang mga kahirapang dinadanas natin. Kasi wala tayong may papamana kundi ang pinag-aralan. Ayaw nating matulad sila sa atin. Pero hindi po natin namamalayan. Tayo pa palang mga magulang ang nagiging sa kanilang minimithing karuan. Bakit ko po nasabi ito? May mga magulang dyan. Hindi ko naman nila lahat sasabihin sa anak. Anak, huwag ka munang pumasok bukas. Maglaba ka muna. Anak, nagkakahulyan ngayon ng tapulok. Sumama ka muna sa paglalambat. Umabsent ka muna. Tulungan mo ang tatay mo sa paglulukad. Mga 1 linggo lang naman yon. Kaya naman, walang maisagot. Kulilat sa klase, pasang-awa, o pag minamanas pa, bagsak sa finals. Pinakamasakit po sa lahat, humihinto na dahil nawawalan na ng interes, nahihiya ng magpatuloy pa. Tama pa ba yun, sir? Tuwa tayo dahil nakakatulong na ang ating mga anak sa mga gawaing bahay. Tuwang-tuwa po tayo dahil natutulungan niya tayo sa ating paghahanap buhay. Tuwang-tuwa po tayo dahil sila na ang gumagawa na dapat ay tayo ang gumagawa. Hindi po natin nalalaman. Tayong mga magulang pa ang nag-aalay sa ating mga anak na matuto. Magulang pa ang nag-aalay sa kanila ng karapatang umasinso. Isa pong English author nagsabi, and I quote, "Always saying yes loses one's identity, while saying no defines a person." Unquote. Ang tao daw usap, nawawala na. Ngunit ang taong marunong kumontra ay makikilala ang kanyang pagkatao. Kung tayo ay mangmang, lahat nating kausap ay tama. Yung kakayahan na kontrahin ang kanilang mga sinasabi. Yes, sir. Yes, ma'am.
You are right, sir. You are brave. Hindi po natin alam, binubulan na pala tayo. Ngunit kung tayo po ay may pinag-aralan, may sarili tayong mga ideya. Ang pagkakataong ipaliwanag ang ating mga sarili. Magkakaroon ng diskusyon o pagpapalitan ng mga kuro-kuro. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng tiwala sa sarili. Magkakaroon tayo self-identity. Aba, may nalalaman pala ang taong ito. Hindi ko pala pwedeng bula-bulahin. Hindi ko pwedeng paikot-ikutin. Meron po akong isang maikling kwento at bayan yung i-share ko ito sa inyo. Ang tungkol sa tatlong magkakapatid na mangmang. Hindi man lang sila nalan, kaya hindi marunong sumulat. Si Pedro ang panganay, si Pablo ang pangalawa, at si Juan ang bunso. Sila at naging tampulan ng tukso. Sa kagustuhan lang matuto, kahit huli na, napagpasyahan nila na maghiwa-hiwalay, mag-ibang bayan. At sa tulong ng naging mga kaibigan nila sa si Pedro ay natuto ng salitang yes. Oo sa Tagalog. Yesterday. Kahapon. At si Juan ay natuto ng salitang even though. Kahit na. At nang sila po ay masaya nilang ibinalita sa isa't isa ang kanilang mga natutunan sa pangingibang bayan. Isang araw, sa kanilang pamamasyal, sila ng isang patay na tao sa kanilang daraanan. Hindi nila pinagbigay alam sa may kapangyarihan ng kanilang nakita, bagkus inusyuso pa nila ito. Hanggang abutan sila ng hindi nila kayang ipaliwanag, kaya sila ang napaghinalaan. Dinala sila sa presento at inimbestigahan. Tinanong sila sa salitang Ingles, "Did you kill this person?" Tanong ng investigador. Tumayo po si Pedro at buong yabang na nagsumagot, "Yes." "When did you kill him?" Biglang tayo naman si Pablo. Buong yabang ning sumagot, "Yesterday." "Because of yun, I will put you in jail." Tumayo naman si Juan. At buong yabang na sinabi, even though. Kaya nakulong ang tatlong magkakapatid. Meron pong kaunting aral dito. Little knowledge is dangerous.